Good morning guys! Welcome back again to my YouTube channel. Naghihintay na ako ngayon ng bus at takbong-takbo talaga ako kanina. Kasi ilang minutes na lang dadating na siya. Buti na lang nagising si Marvin at check niya sa phone niya kung saang part na yung bus. Kasi hindi pa rin naayos yung sa app ko. Hindi na ako doon takbo ako. Buti na lang dito na ako naghihintay kasi dati dun sa dati kong trabaho pupunta pa ako dun sa may Makawan, malayo lang yung lakad. Ay lalo na ngayon magwi-winter na. Ang hirap dun kasi ang lamig ng lakad ko. Dito malapit-lapit. Kaya nandito na rin yung bus. Oh my god. Paiba-iba kasi yung oras nung dating ng bus kaya dapat talaga yung app na transit yung ginagamit ko para nakikita ko kung nasa ang part na talaga yung bus, kung nasa Ellesmere na or two stop na lang, dadating na doon sa may pinaghihintayan ko. Buti nakapag-ready ako ng pagkain ko. Nagluto ako ng corn beef, tapos gumawa ako ng egg sandwich. Kabidyo call ko pa nga sila mama kanina nung ginagawa ko yun. Ako lang yung naghihintay ngayon dito kasi tuwing madami akong kasama dito. Mga apat kami. Ayan na yung bus guys. Mamaya na lang uli. Pasakay na ako guys. Ang init sa loob. Hindi na sila nagbubukas ng aircon. Sa Warden na tayo. Ang daming tao no. Kapag naririnig na nila mayroon na dyang tren sa taas, tatakbuhan na yung mga tao. Hindi na ako hagdan na lang ako para mas mabilis kasi kumpulan sila medyo madilim-dilim pa guys, diba pag naglalakad na ako dito sa parang taas na sikat ng araw, malamig. Hindi pa rin ako nakapagdoble, nagmamadali kasi ako kanina, dapat dodoblehin ko yung nakisuot ko. Uwian na guys. Ang lamig-lamig. Traffic kasi mayroong ang lamig-lamig na. Taas-taas ang sikat ng araw pero ang lamig-lamig, ang lakas ng hangin. Baba na tayo guys. Wala pang tren. Tingnan niyo yung mga puno guys. Iba na yung kulay. Warden na. Guys, pauwi na ako sa bahay. Nasa harap tong bag ko kasi ang lakas ng hangin pag ganito, ang lamig. Tinatago ko yung aking kamay. Sakit na naman ang batok ko. 3 weeks na akong walang pahinga. Everyday ang gising ko ay 5:30. Patay. Tapos ngayon meron na naman 5:30 na naman ang gising ko ng Sabado at Linggo. Next week ganun pa rin. Baka mga second week pa ako ng October makapag day off. Depende pa. Hataw-hataw Inaano ko na kasi, sinasagad ko na kasi konti na lang kasi yung yung kulang sa tuition ni Marvin. Ay October na, ilang araw na lang, October na, November bayaran na ng tuition ni Marvin. Konti na lang. Hindi ko pa na-check uli yung ni Marvin, yung bank account niya kasi yung akin lang lagi ko natitingnan tuwing sahod. Kasi sumahod na rin si Marvin. Oo nga, sumahod siya last week. Kasi check yung kanila, pinipicturan niya, tas para may diretso agad sa account niya. Para hindi na siya pupunta sa bangko para i-deposit. Kasi dati deposit pa kami. Tapos tinuruan kami nung kasama namin sa bahay, yung couple na Irish. Sabi niya, yung check daw niya, pinipicturean lang daw niya para hindi na daw siya pipila sa bangko. Kaya gano'n na lang din ginagawa namin. Ano kaya ang mga ulam?
Di pa kasi kami nag-grocery ni Marvin ng mga pagkain. Gusto namin magpasta. Di ba nga, nagkaroon kami ng mga kamatis, saka yung maliliit na tomato. Limutan ko na naman yung tawag doon. Masarap daw yun sa pasta eh. Kasi minsan wala kasi akong time gumawa. Pag uwi ko, may mga ginagawa pa ako. Si Marvin naman kasi may mga pasok din siya ng gabi. Eh kahapon wala naman siyang pasok, kaya na kapag luto siya ng tuyo. Alam niyo ba, laman na lang ng rep na ulam namin. Wala kasi, sabi ko, kailan tayo makapag grocery be. Kasi nung pumunta kami sa North Rails, nagbili kasi kami ng nagbili kami ng bigas. Eh, ayaw namin bumili doon ng mga karne kasi medyo mahal doon. Mas mura pa rin sa sa Skyland. Eh, hindi na kami pwede dumiretso nun sa Skyland kasi anong oras na? Ano na kami nakauwi nun, mga 7:30 or 8 na kami nakarating dito sa bahay nung nag-grocery kami. Tsaka pag dumiretso kami sa Skyland, may bitbit kami 4 na bigas tapos mga ut-utin. Kaya, oh, ang cute naman. Happy birthday. May nakalagay na happy birthday sa labas. Nilagay ata ng mga bata. Ang cute. May birthday party sila sa sa likod. Birthday ata ng bata. Doon nila sa sa backyard gaganap. Kaya ganda rin ng may backyard eh. Pero syempre, saktuhin mo yung anak mo, anak mo ng mga part ng pa-summer na para maganda. Diba? Kaya sabi ko, ay, birthday ko kasi January, sabi ko, birthday ko January, winter. Wala, na lang siguro. Bili na lang kami ni Marvin ng Jollibee. Ay taon-taon pa naman may cake ako talaga, hindi nawawala ng cake. Kahit nagtrabaho ako, may cake ako sa trabaho, binibigyan ako ng cake. Tapos nung unang taon ko nung ako nagtatrabaho, binigyan nila ako ng cake. Tapos sa trabaho kasi nagpa-practice kami noon. Tapos yung next na ano bang cake na sang ba nang galing yun? Binilhan naman ako ng cake ng kaibigan ko. Tapos nitong basta taon-taon, ito nga nandito na ako. Lagi kasi akong may cake kala mama. Mula nung pagkabata ko hanggang nag-high school, college. May cake talaga ako, laging Goldilocks saka Red Ribbon. Tapos, ang tawag doon? Tapos tapos yung yung nagbukas na. Ay, hindi pala yung Goldilocks. Parang sa Julie's ata yung pinagpagawaan ni mama ako ng cake. Nandito na ako nun sa Canada, diba, itong last na January. At Pasko kami dumating. Sabi ng mama, nagpagawa daw siya ng cake. Kasi nga birthday ko, dinala daw niya doon sa office nila, doon sa personal collection. Pinangkain daw niya sa mga kasama niya sa trabaho. Tapos, pinicture ni mama yung sinend sa akin. Chocolate, guys, chocolate. Chocolate yun. Kasi alam ni mama, chocolate talaga paborito ko. Chocolate cake. Tapos, ang nakalagay doon, sabi ni mama, mali spelling yung kasama daw niya sa office ang nagpagawa eh. Pinasuyo daw niya, mali daw yung spelling. Ang haba nung KC, dapat ay KNC lang talaga yun eh. Ay. Ayayaya ko nga si Marvin ngayon mag-Jollibee. Sabi ko, Jollibee tayo. Sakit bato ko. Kain guys. Bali ito, niluto ko yan. Una pala si Marvin na nagsalang. Tapos tinuloy ko kasi nga meron na siyang klase. Tapos ito may corn beef. Tapos kanin. Yan. Dilan ako na dito. Ako na nag-adjust guys. Dahil nga may klase si Marvin. Oh. Klase yan. Mamaya susubo na naman yan kapag wala na uling iniimik yung kanyang prop. Sumasaglit-saglit lang yan. Tapos bigla siyang tinawag kanina. May laman yung bibig. Bulol-bulol siya.
ulo kasi. Gusto kasi niya sabay kaming kakain. Eh, di dinala dito yung pagkain. Anong day? Bago ligo na ako, guys. Kasi ako init na init sa katawan ko. Grabe. 7:30 na. May klase pa rin si Marvin hanggang 8:30 yan, guys. Like, parang nagre-recitation sila. Pero lagi rin siya tinatawag ng prof niya. Sabi niya, lagi daw siyang tinatanong. Eh, lagi naman siya nakakasagot. Busy yung aking mister. Hirap, be. Pakita mo nga, bebe, yung re-reviewin mo. Easy. I-re-reviewin mo, yan na yan. Ito. Yan, yung para sa quiz mo. Bukas ba quiz mo? Next week Friday. Next week Friday. Ako gusto mo bukas na ayoko nga. May quiz ka rin bukas? Ang pasok ko. Ay, wow. Day off siya Ang pasok ko sa plado bukas. ko. Kanina pala yung quiz mo. Quiz mo siya kahapon. Okay. Ay, busy na, guys. Mamaya tatawagin na naman siya ng prof niya. Chismis pa sa akin. Yun na, para ano, okay ganun. Hindi Higa. magkukumpita pala ako. Anong kukumputin mo? Tulog ka na ba? Aaralin mo pa? Oh. Oo, ganyan ka na ng mamaya. I-edit na rin ako maya-maya. Magbabasa lang ako at masakit ulo ko, be. Hindi na wala. Gumaan lang yung pakiramdam ko kasi ang init kanina ang pakiramdam ko. Kasi yung sakit ng aking ulo hindi nawawala. Huy, patayin mo yung ilaw. Doble-doble ka. Ay, wala. Dito ako sa kusina, guys. Nabit-bit ko tong pinagkainan namin ni Marvin at siya maghuhugas na to. Namumula yung mukha ko kasi galang ko ng white heads. Tatapon ko na din. Si Marvin ay mamaya pa kaya baka mauna na akong matulog kasi ang sakit ng ulo ko. Wala man pumapasok sa utak ko. Pag nagbabasa ako, ang sakit-sakit ng ulo ko. Sabi ni Marvin, tulog ka na. At siya magko-compute pa, guys. Next week pa yung kanyang yung quiz niya. Pero re-reviewin na niya. Ganyan niya ka-advance. Kaya matataas ang mga grade niyan. At saka siyang mag-aral. Magbasa ng magbasa. Kaya minsan yung pag gumagawa siya ng mga activity niya, assignment. Minsan kasi puro sa bahay na pinapadala na. Pero sa bahay nga gagawin, lahat ng subject niya mayroong activity, may assignment, as in punong-puno siya. Kaya minsan umaabot siya ng madaling araw gumagawa, tapos mga may group project pa. Eh may time na may ka-group siya, ibang lahi. 3 sila or 2, siya lang gumagawa, hindi daw siya tinutulungan. Hindi naman niya pwedeng pabayaan kasi may grade din siya doon. Pag pinabayaan niya, mawawalan siya ng grade. Ay wala siyang magagawa daw. Hindi siya na lang daw ang gagawa, sabi niya. Basta daw ay hindi siya babagsak, sabi ni Marvin. Okay lang naman daw maggawa-gawa. Babalik na ulit ako sa kwarto, guys. Tinutuyo na lang natin yung ating buhok, guys, tapos matutulog na tayo. Si Marvin tapos na naman siya sa ginagawa niya. Sabi ko mag-toothbrush na. Antok na rin ako. Aga pa tayo bukas. 5:30 again. Tapos magluluto. Isip ko mag-live bukas sa Facebook page ko. Mag-live tayo bukas habang nagluluto. Antok. Tingnan niyo yung bewang ng aking buhok. Ang cute-cute naman yan. Gusto ko na nagpuputo ng buhok dito sana. Pababain ko pa hanggang maging natural na natural. Si Marvin na lang ang maggupit. Magkano rin ang gupit dito nung sa babae. Mas mahal yung gupit ng babae eh. Lalo ng haba ng buhok ng babae. Kaya mahal. Kaya yung iba, hindi, sila na lang nagugupit kasi yung babae naman, madali lang naman gupitan.
mag-trim-trim ka lang paunti-unti na. And sa lalaki, mahirap maggupit. Gusto kong aralin yung kay Marvin. Kaso, sabi ni Marvin, ano daw, kapag nag-graduate na daw siya, ako na magagupit ng buhok niya. Kita niya kasi yung gupit ko dun sa kaibigan kong bakla dati. Gusto naman ng friend ko. Ayun. Ah, bebe, yung bonnet pala. Magdadala na ako ng bonnet bukas, guys, kasi talagang lamig na ako. Nadadry na nga yung balat ko sa lamig. Ay, ako. Gusto ko may bonnet pa kasi ang lamig na talaga sa ulo. Ang lamig na sa ulo. Tapos yun, naglo-lotion na uli ako kasi nung nag-summer hindi na ako naglo-lotion dahil minsan nalalagkitan ako. Gawa na minsan syempre nagpapawis yung ganto ko, ganyan. May lotion. Kaya hindi na ako naglo-lotion. Ay ngayon, naglo-lotion na uli ako kasi nga ang lamig. Ay, excuse me, sorry. Malamig na uli, kaya tapos mag-ano na rin ako, magki-cream-cream na rin ako sa mukha. Tinan nyo nga yung labi ko, nadadry na din siya dahil sa lamig. Ayan no, nag-iiba na yung ko, ang dami ko ng parang kaliskis. Ano daw yun, dahil daw yun sa lamig, dapat daw makapal ako maglagay ng lotion. Kaya dun sa mga pupunta dito ng winter, kahit isang lotion lang dalhin nyo, dito na lang kayo bumili kasi lagi din namang may sale dito ng lotion. Ang bigat din kasi sa ang dami namin binitbit na lotion. Pero at least nakatipid naman kami nun. Nagbitbit kami ng madaming lotion. Yung mga naka-plastic. Ito, hanggang ngayon meron pa si Marvin ang gumagamit. Ito yung lotion namin dito na dinala. Yung Abone. Yan. Sikat na sikat yan sa Pilipinas, guys, eh. Kasi maganda daw nga. Ah, baby, buksan mo na kaya lahat ng ganto natin. Ilagay mo na dito. Ubusin lang yung laman. Para na ipapump natin. Maganda kasi din to, guys. Sabi nila nakakaputi din. Puti yan. So, ayan lang. Tapos na tayo makipag-chikahan sa inyo, guys. Kami matutulog na ni Marvin at maaga pa bukas. Ako, swerte si Marvin, hindi siya maaga bukas. Tapos, baka makapag-grocery na kami ni Marvin next week. Kasi next week lang yung may time kami makapag-grocery. Kasi ang pasok na niya, pasok siya sa trabaho ng Sabado-Linggo. Ay ako din, ganun din. Kaya wala kaming time noon. Siyempre pag uwi, gusto na namin magpahinga kaysa lalabas pa. Pag maagap lang yung uwi ko at uwi ni Marvin, doon lang namin naisingit yung pag-grocery namin. Madami kaming i-grocery dahil walang-wala na talaga yung laman yung rep namin. Bali, meron na lang kami nga dyan ay yung corned beef, itlog, chicken, tsaka tuyo. Kailangan na namin talagang mamili. Gusto sana namin Thursday kasi sabi tuwing Thursday daw sale. Pero wala kasi kaming time pag Thursday. Kaya, ano na lang. Ibang araw na lang. Tuesday kami makakapunta. So, yun lang, guys. Huwag niyong kalimutang mag-like and subscribe sa YouTube channel ko. Pati na din po yung Facebook page ko na Crystal Larita. Pa-like and follow na din po. Thank you. Bye!